So yun, hello guys, welcome po sa ating YouTube channel. At dito sa ating video ay gusto ko po na i-share sa inyo yung aking experience sa paggamit po ng fiber switch. Ito po ang gusto kong introduce po sa lahat ng mga beginners gaya ko na nag-uumpisa pa lang po sa ganitong pagde-deploy ng mga fiber connection sa ating mga clients o sa ating kamag-anak. Bakit po ito yung maganda na gamitin kaysa ito yung gamitin natin na mga media converter? Although maganda naman tong media converter kasi dito po ako nag-umpisa. Dati binalak ko na bumili ng maramihan nito kasi yun ang balak ko na installation na kada bahay ng kamag-anak ko at client ay tig-isang pares ng media converter. So thankful ako kasi mayroon nang lumabas na ganitong fiber switch. Naging pasensya na, may sipon. Naging magaan yung gastusin at convenient pa yung experience ko dito kasi dito sa fiber switch hindi na ako nakabili ng 6 na pares. 3 pares na lang yung nabili ko. Bakit? Doon sa 3 pares, kada media converter dito na natin ilalagay. Okay, yung side A ng ating mga media converter dito natin ilalagay sa side B. Kapag side B naman yung ating media converter dito natin ilalagay sa side A ng ating fiber switch. So magkabilan po siya, di po siya pwedeng parehas na side B, di po pwedeng parehas na side A. Okay, bakit ito yung naging maganda na gamitin? Although hindi po to gigabyte, ito po ay ng gigabyte, okay naman po siya, wala naman po siyang problema kasi kung gadget lang naman po at social media lang naman po yung ginagamit ng ating clients sa ating internet connection, hindi po siya hindi po sila nakakaramdam ng sa data connection kasi wala nang po mula nung nagpalit na ako ng fiber connection, hindi na ako nakaka-receive ng mga complaints sa ating mga clients. Kaya minaigi ko na palitan ng fiber optic cable o fiber connection yung ating mga clients. Base dun sa ating mga nakaraan na mga video, pinaliwanag ko dun yung mga disadvantage ng UTP cable at mga ibang connection. So yun, napaganda po nito guys. Ito na po yung gamitin nyo para sa inyong deployment. Kung nagbabalak po kayo na magdagdag pa ng mga customer o mayroong nakiusap sa inyo na magpakabit sa inyo, ito na po yung gamitin nyo kasi para ma-ready nyo na kasi di nyo alam, baka madagdagan pa yung mga clients. Hindi natin na makakasiguro tayo ngayon kasi hindi po lahat ng clients ay nakakapagbayad ng tama sa ating mga network provider, PLDT, Converge. Alam naman natin na dahil hindi nakakabayad yung karamihan, yung mga network provider ngayon ay nagbababa sila na ngayon ng price ng kanilang plan. So doon tayo papasok. Kapag may nakiusap sa atin na oy makikabit kami sa iyo, ito na yung gamitin nyo kasi ready na to para sa mga clients. Kung isa pa lang yung nagpakabit, okay lang, hintay-hintay lang kayo kasi darating din yung time na marami ang magre-request na magpakabit sa inyo. So yun, bakit meron ako nito? Kasi nagpaplano na po ako na madagdagan yung area. So sana yung isang kaibigan ko ay pumayag dun sa kontrata na ibinigay ko
para makapag-deploy kami doon sa kanyang barangay. So yun, kung umabot kayo sa panonood sa aking video, sa aking update, recommend ko ito na yung bilhin nyo o gamitin nyo sa inyong deployment kung wala pa kayong pambili ng OLT. Medyo pricey po yung OLT kasi yung mini OLT nga po ay nasa 4 to 5K. Mabigat pa rin po sa gaya po namin. So ngayon, ito lang po muna yung kung kaya nyo bumili ng OLT, sige, okay lang, bili po kayo. Pero yung mga hindi po kaya, dito lang po muna tayo kasi hanggang 25 kilometers kaya naman po nitong tapunan. So yun lang. Paano ba gumana to? Okay, power up ulit natin. Mula sa ISP na ating internet provider Globe PLDT Converge o ano pa man yan, dito po natin sa 1X, kahit alin po dyan sa ating LAN port, at papunta sa ating, ito po yung magtatapon ng ating magko-convert ng ating data connection at dadaan dito sa ating fiber optic cable. Ito po ay fiber patch cable, pero isipin natin ito yung ating fiber optic cable na 25 kilometers at papunta po sa ating clients at sa ating router. Yun. Paano ba natin malalaman na maganda yung termination o installation natin? Kapag maganda yung ating termination at installation o latag ng ating connection, ganyan po yung makikita nyo. Yan. Lahat po yan umiilaw. Kapag nag-blink, ibig sabihin gumagana po yan. Kapag kulang po yung ilaw ng ating media converter, ibig sabihin may problema yung fiber optic cable, yung pag-terminate natin. Tapos yung UTP cable, pwedeng yan may problema, or yung ating router. So yun. Okay, so sana marami yung nakatulong po ako sa inyong pag-decide sa pagbili o paggamit ng ganitong deployment. Yan. Kasi na-try ko na po ito, mga kaibigan. Magdadalawang buwan na rin siguro. Yung aking latag nitong fiber switch. So yun. Muli ay salamat sa umabot kayo sa dulo ng video nito. Salamat po sa pagtitiyaga, sa pakikinig sa aking sinasabi at sinishare. So kung umabot po kayo dito, sana po ay makuha ko po yung inyong subscription sa ating YouTube channel. Pakisuyo po na subscribe ang ating YouTube channel. Paki-like na rin po para ma-recommend po ni YT sa lahat po ng mga manonood, at paki-share din po sa inyong mga kaibigan na alam nyo na nag-aalangan o balak na mag-deploy o mag-convert ng kanilang connection. Alam ko marami yung mga gumagamit ng UTP cable, kaya ito na po yung sagot sa ating mga problema sa ating UTP cable. So muli, maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.